Hey, magandang umaga, class. Magandang umaga po, ma'am. Bago tayo magsimula ay tinatawagan ko si Agustina para pangunahan tayo sa isang panalangin. Amen. Okay, maraming salamat sa napakagandang panalangin. Bago kayo umupo ay pakitignan ang mga kalat na sa inyong mga upuan at pakipulot. Okay, pakitignan ang inyong mga katabi kung may lumiban ba sa ating klase ngayon. Wala po, ma'am. Okay, mabuti naman kung ganun para sa ganun ay walang may iwan sa ating aralin. Okay, may inihanda akong mga alituntunin dito para sa ating klase. Pakibasa nga ng sabay-sabay. Magpakita ng respeto sa kapwa. Maging aktibo sa pagkatuto. Sumunod sa mga patakaran ng guro. Naunawahan ba ang mga alituntunin natin sa ating klase? Yes, ma'am. Okay, maaasahan ko ba ang lahat ng ito mula sa inyo? Yes, ma'am. Okay? Ngayon ay may inihanda ako ditong mga layunin sa ating klase at pakibasa nga ng sabay-sabay. Nabibigyang kahulugan ang salita ayon sa sitwasyong pinanggamitan. Naiuugnay ang mga pangyayari mula sa kwento sa totoong buhay. Natutukoy at naipapaliwanag ang aral na kapaloob sa binasang kwento at nabibigyan ng sariling pangwakas ang binasang kwento. Okay, bilang pagsisimula sa ating klase ay tatawag ako ng dalawang mag-aaral at gaganap sila dito sa harapan at maibubulong akong katangian ng isang tao at inyong huhulaan. Naunawaan ba ang ating unang gagawin? Yes, ma'am. Okay, tinatawagan ko si Agustina at Mary Jane sa harapan. Oh, Mary Jane, ikaw na ba yan? Ngayon lang kita nakita. Kumusta naman ang buhay mo? Ito, maayos naman. Isa na akong guro sa maliit na paaralan. Guro lang ako, isang CEO sa ating malaking kumpanya sa ating lugar. Ay, maaari na kayong umupo. Okay, mula sa kanilang ginanap kanina, ano ang iyong napansin na katangian ng isang tao mula sa kanilang ginanap? Maaari kang bang magbigay, Agustina? Mula po sa ating kinanap kanina, ma'am, ay isang mapagmaliit sa kanyang kapwa, ma'am. Okay, tama. Ikaw naman, Mary Jane, ano ang iyong napansin sa kanilang ginanap kanina? Ma'am, mapangkot siya. Okay, tama. So, lahat ng iyan ay may kaugnayan sa ating tatalakayin mamaya. Mula sa inyong mga ibinigay na katangian, ano kaya sa inyong palagay ang mga katangian ng isang tao na dapat iwasang taglayin ng isang tao? Agustina? Ang katangian pong dapat iwasan na taglayin ng isang tao ay ang maliitin ang kanyang kapwa. Tama. Dapat ay... John, ikaw naman, Mary Jane. Ang dapat na hindi taglayin ng isang tao na kailangan iwasan ay ang mapangkot siya sa kanyang kapwa. Tama. So, bilang pagsisimula ng ating gawain ay papangkatin ko kayo sa dalawang pangkat. Unang pangkat at dalawang pangkat. Bago yan ay basahin muna ang panuto ng sabay-sabay. Buuin ang mga malalim na salita na ibinigay ng guro. Pagkatapos, magbigay kayo ng isang halimbawa mula sa inyong binuong salita. Okay, naunawaan ba ang inyong gagawin? Yes, ma'am. Okay, narito ang inyong pagsusulatan. Okay, bago yan ay
Pakibasa nga muna ang kahulugan nito para magkaroon kayo ng idea kung ano ang inyong bubuing salita. Unang pangkat ay itong nauna at ikalawang pangkat naman ay itong sumunod. Pakibasa nga ang kahulugan ng gagawin ng unang pangkat. Tumutukoy sa paghihiwalay ng mga bahagi ng isang bagay o pag-alis ng tao mula sa isang grupo o relasyon. Ikalawang pangkat naman, Ito ay karaniwang ginagamit upang ipahayag ang pagtingin ng isang tao sa iba na mayroong mataas na halaga o kahalagahan. okay, maaari na ninyong simulan. Okay, kapag tapos na kayo ay pakidikit sa harapan ang inyong mga binuong salita at ang inyong ginawang mga halimbawa. Pakibasa nga ang binuo ng unang pangkat. Ipinakakalas niya ang damit dahil umuulan. Okay, so tama ang inyong binuong salita. Ang ikalawa namang pangkat, pakibasa. Kapita-pitagan. Siya ang pinakamahusay na guro sa paaralan kaya't siya ang kapita-pitagan ng mga estudyante. Okay, tama. Okay, pakitandaan ang mga iyan dahil maaring makasagabal ito sa inyong pagbabasa ng maikling kwento mamaya. Okay. Okay, bago yan ay pakibasa nga muna ang gabay na tanong sa ating babasahing kwento. Bakit ganun na lamang ang galit ni Aling Osang kay Corazon? Naging masaya kaya si Aling Osang sa napangasawa ng anak na si Munching. Ano ang naging kinalabasan ng kwento? Okay, pakibasa nga rin ang hakbang sa pagbasa. Kapag sinabi kong hinto, kayo ay titigil sa pagbabasa. Bubunot ang guro sa mahiwagang kahon kung saang grupo manggagaling ang sasagot sa tanong. Pumili ng isang representative para sa pagsagot. Bibigyan kayo ng 20 segundo para pag-usapan sa grupo kung ano ang isasagot. Ang panglima ay ang grupo na makakasagot ay mabibigyan ng premyo. So, ngayon ay papangkatin ko na kayo sa 3 pangkat. Unang pangkat at ikalawang pangkat at ikatlong pangkat. Ang unang pangkat ay tatawaging asol na pangkat at ikalawang pangkat naman ay dilaw na pangkat at ang pangatlo ay tatawaging kahel. Okay, narito ang kopya ng maikling kwento. Mayroon na bang kopya ang lahat? Yes, ma'am. Okay, pakibasa nga ng sabay-sabay at malakas ang paksa ng ating babasahing maikling kwento. Ang inang matapobre. Mula sa
sa inyong binasang paksa, ano kaya sa tingin ninyo ang mula sa inyong binasang paksa, ano kaya sa tingin niyo ang tungkol sa ating babasahing maikling kwento? Okay, ang sasagot ay mula sa pangkat ng Kahel. Okay, bago yan ay pakibasa ka muna ang okay? Ma'am? Okay, maaari na ninyong ibahagi ang inyong kasagutan. Mula po sa binasa naming pamagat, ito po ay tungkol sa inang mata pobre. Okay, tama. Ito ay tungkol sa inang mata pobre. Okay, dahil nakasagot ang Kahel na grupo ay bibigyan natin sila ng puntos. Okay, simulan na ninyo ang pagbasa. Laging bukang bibig ni Aling Osang na ang anak na engineer na si Monching ay dapat lang makapag-asawa ng isang mayaman dahil may mataas itong katungkulan sa kumpanyang pinapasukan at not sure sa board exam. Kaya ganun na lamang ang galit at pagkabigla nito nang malaman niyang si Corazon na kapitbahay niya ang naging kasintahan ng anak. Ayon niya sa babaeng ito, gagawa siya ng paraan upang mapaglayo ang dalawa. Okay, hinto na sa pagbabasa. Okay, ang sasagot naman sa ikalawang tanong ay mula sa pangkat ng Asul. Okay, bago yan ay pakibasa ng sabay-sabay ang pangalawang tanong. Bakit kaya ganun na lamang ang galit ni Aling Osang kay Corazon? Okay. Okay, maaari na ninyong pag-usapan ang inyong mga isasagot. Okay. Dahil ayaw niyang maging kasintahan ng anak na si Monching, si Corazon po. Okay, tama. Okay, pagpatuloy ang pagbabasa. Kinausap ni Aling Osang ang anak, ipinakakalas kay Corazon. Ngunit mama, si Corazon ay mahal ko at mahal din niya ako. Mabait siya, masipag, magalang at kilala niyo ang pamilya. Isa rin siyang kapita-pitagang guro. Bakit ayaw niyo sa kanya? Gusto ko may mayaman ang mapangasawa mo. Kung si Corazon lang, hindi ako makakapayag. Pero hindi mahirap sina Corazon, mama. May lupit bahay sila, may tindahan at may niyugan. Pero hindi rin sila mayaman. May tindahan at niyugan nga, tatlo naman silang magkakapatid na maghahati kung sakali. Baka maging sandalan ka lang ng pamilya niya. Pagdating ng araw, higit pa kay Corazon ang babaeng hinahangad ko para sa iyo, anak. Huwag mo sana akong bibigoin. Tumahimik na lang si Monching upang nang humaba pa ang pagtatalo nila ng ina. Nag-iisa siyang anak at lumaki siyang masunurin. Mula noon, naging madalang na ang pagkikita ni Corazon. Tinanggap ni Monching ang malaking project ng kumpanya sa ibang lugar na sa Visayas at Mindanao. Si Corazon naman ay naging abala rin sa pagtuturo, lalo na ang pa-promote ito bilang head teacher. Mahigit 2 taon ang mabilis na lumipas. Nakatanggap ng sulat si Aling Osang mula kay Monching. Ito pala ay may asawa at anak na sa Bacolod. Ang isang bahagi ng sulat. Mama,
Napikot po ako ng solong anak ng boss ko. Nagpakasal po kami at ngayon ay 3 months old na ang baby girl namin na kamukha ninyo. Napakayaman po ng boss ko na ama ni Lani. Binilhan po kami lupa at bahay na pinuno ng mamahaling kasangkapan. May ipinagawa rin akong playhouse sa gilid ng bahay. Sana mabigyan po kayo ng maraming apo, Mama. Kalakip nito ang 20,000 pesos para sa pagbabakasyon nyo ni Papa rito sa Bacolod. Aasahan ko po kayo sa linggo. Hinto na sa pagbabasa. Nakalimutan nating bigyan ng puntos ang sumagot kanina. Sino nga uli yung Asul, ma'am. kaya bigyan natin sila ng puntos. Okay, ang pangatlong tanong ay pakibasa lang sabay-sabay. Nasiyahan nga ba si Aling Usang mula sa kanyang natanggap na mensahe? Okay, ang sasagot ay mula naman sa pangkat ng kahel. Okay, bibigyan kayo ng 20 segundo. Okay, maaari na niyong pag-usapan. Okay, maaari na ninyong ibahagi ang inyong sagot. Mula sa pangkat ng kahel. Opo, ma'am, dahil ang napangasawa ng kanyang anak ay isang mayaman, ma'am. Okay. Tama. Okay, ang nanalo ay bigyan natin sila ng puntos. Inaunawaan ba ang maikling kwento? Yes, ma'am. Okay, so ang pinakamaraming nakuhang puntos ay mula sa pangkat ng kahel. Palakpakan naman natin sila. Okay, manatili kayo sa inyong pangkat at narito ang inyong susunod na gawain. Okay, pakibasa nga ang panuto. Punan ang kahon batay sa hinihinging kasagutan. Pagkatapos, pumili ng isang magbabahagi ng inyong sinuri sa harapan. Okay, narito naman ang pamantayan sa pagsusuri ng binasang kwento. Pakibasa nga, Mary Jane. Wasto ang mga ibinigay na hinihinging kasagutan, 10 puntos. May kaayusan ang ginawang pagsusuri, 5 puntos. Ang kabuuan ay 15. Okay, naunawaan ba ang inyong gawain? Yes, ma'am. Mula sa ating binasang maikling kwento, may mga tao ba kaya sa tunay na buhay na maihahalin tulad sa ating binasang kwento? Agustina? Ma'am, opo, ma'am. Dahil may mga ina na ang gusto nila ay ang kanyang masunod yung gusto nila sa masunod yung gusto nila, sundin yung anak nila, yung gusto nila yung gusto nilang babae ay mapangasawa. Okay, tama. Kaya dapat kapag nagkaanak kayo sa hinaharap ay dapat respeto ninyo ang kung ano ang gusto ng inyong anak. O ikaw naman, Mary Jane, may maibabahagi ka ba? Yes po, ma'am. Mayroon pa rin po sa ngayon may ganyang katangian dahil mas pinipili nila ang kayamanan kaysa sa ugali. Tama. Ay, magbigay nga kayo ng mga mahalagang aral na ating mapupulot sa ating
binasang kwento? Agustina? Ang mahalaga pong aral na mapupulot sa ating binasang kwento ay dapat kung ano yung gusto ng anak ay huwag nating yung gusto ng anak ay huwag nating Ang gusto ng anak ay huwag nating Ikaw, MJ, ano ang may dadagdag mo sa kasagutan ni Agustina? Ang mahalagang aral na aking matatandaan sa aking nabasa ay mahalaga pa rin ang magandang ugali kaysa sa material na kayamanan. Tama. Okay. Tunay ngang naintindihan ninyo dahil mula sa inyong mga kasagutan ay makikita natin na inyong naintindihan ang ating binasang kwento. So ngayon ay may inihanda akong takdang aralin ninyo at pakibasa nga ng sabay-sabay ang ating panuto. Kapag kayo ang author o manunulat sa binasang kwento, paano ninyo ito wawakasan? Sumulat ng isang salaysay tungkol dito na naglalaman bilang pangwawakas ng kwento. Isulat ito sa isang buong papel, isumite ito sa susunod nating pagkikita. Ay, narito ang pamantayan sa pagbuo ninyo ng sanaysay na naglalaman ng pagbibigay ng sariling pangwakas sa kwento. So, may kaugnayan sa akdang binasa, 10 puntos. May kaayusan ang daloy ng sanaysay, 5 puntos. At ang kabuang puntos ay 15. Okay? Diyan lamang nagtatapos ang ating aralin at maraming salamat sa inyong kooperasyon. Okay, ating balikan ang mga nanalo kaninang grupo. Okay, tinatawagan ko ang mga pangkat ng kahel at kunin sa harapan ang inyong premyo.